nagtatanong sa akin kung ano ba yung mga karapatan o yung mga working rights namin dito as a caregiver. So ito ay gagawin kong vlog na to para sa lahat ng mga aspiring na gustong mag-apply as a caregiver dito sa Israel. So, pasensya na kayo at medyo na-delay lang ako ng pagbablog nito kasi medyo naging busy rin ako sa aking work this past few weeks. So, sisimulan na natin, but before that, please subscribe to my YouTube channel, Chris TV, and don't forget to hit the bell button para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos, okay? So, itong mga karapatan para sa mga manggagawang tagapag-alaga o caregivers, pinirate ko siya, para kinuha ko siya sa Kabla Obed. Nag-email naman ako sa Kabla Obed para ibigay sa akin yung Filipino details as working rights dito sa Israel. So, itataglish ko na lang para mas maayos sa lahat. Okay? So, ito yung mga karapatan para sa mga gagawang tagapag-alaga o caregivers. So, yung Kabla Obed o yung Human Rights ay isang organisasyon na nagbibigay ng libreng konsultasyon at legal na tulong. Isa na dito yung naging pangalawang NGOs, which is yung nakil ko sa atin. Para sa mga manggagawa, ito yung mga sumusunod na karapatan at garantisadong batas ng Israel para sa lahat ng mga manggagawang Israeli o mga dayuhan tulad natin, may visa man o wala, okay? So, yung una is yung about sa salary natin o yung pinakamababang pasahod. So, usually yung sahod dito is 5,300 para sa kabuuang trabaho na may 182 oras kada buwan, 212 nis kada araw, 29.12 nis kada oras. Ang lingguhang allowance ay bahagi o parte ng kabuuang sahod kada buwan. Ang mga amo na nagbabayad ng pinakamababang sahod o minimum wage ay pinapayagang ibawas sa sahod ng manggagawang nakatira sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuhan. At ang hindi nagbabagong halaga para sa regulasyon ng kasiguridad ng medikal, pambansang seguridad, at paninirahan at iba pang mga gastusin. Yun yung mga accommodation, bills. So, almost 25% yung kakaltasin doon sa 5,300. So, ito is updated last year, 2019. So, yung araw naman ng pasahod, ang pangalawa natin is yung araw ng pasahod. So, in terms ng salary is 5,300, okay? Monthly. Shekel tayo. Kung sa Pinas naman, yung 5,300 monthly, sumaabot siya ng 70,000, 65 to 70,000, okay? So, sa araw ng pasahod is, ang pagbabayad ng sahod ay hindi dapat lalampas sa siyam na araw ng buwan or every 10th of the month para sa nakalipas na buwan. So, kung nagtrabaho ka from January 1 to January 31, so sasahod ka ng February 10 at ibibigay sa iyo yon ng either cheque or hindi pwedeng cash kasi dapat lahat ay may proof of payment dito ng pagbabayad. So, ang ginawa nila is bibigyan ka ng cheque, then bibigay sa iyo ng at the end of the month, then i-deposit mo yun sa DOR, which is ang post office, then after 3 to 4 working days, pwede mo nang ma-encash yung pera mo. So, minsan, ang nangyayari is, nag-a-advance yung ibang mga amo at nakikiusap naman ang ating mga caregivers na ibigay tuwing ikasingko ng pangalawang buwan. Kasi gawa ng i-encash pa yun or 3 to 4 working days pa bago ma-encash yung ating sahod para eksaktong at the 10 of the month is matanggap na natin yung sahod natin. So, in terms naman sa overtime o yung sobrang oras natin, ang tagapag-alaga na hindi nakatira sa bahay ng amo o tinatawag na live-out o nagtatrabaho sa kanilang amo sa labas ng bahay tulad ng hospital o rehabilitation, yung mga sa Betabot na nagtatrabaho ng 8 oras kada araw, ay nararapat na tumanggap ng bayad sa sobrang oras. Ang pinakamababang bayad sa sobrang oras para sa unang 2 oras ay 36.40 nis kada oras, 36.40 nis. At para sa bawat oras naman, pagkalampas ng 2 oras or yung tinatawag nila na after 2 hours, magbabago na ulit,
So, 43.70. Pero iba't iba naman yon, depende naman yon sa cases or depende sa amo. Minsan, kasi magbibigay na lamang agency na ang overtime mo is 30 shekel per hour after ng 8 hours mo na duty sa hospital. So, kung nag-duty ka ng from 1 to 8, lagay ng mga 8 o'clock ka nag-start, 8 a.m., 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. So, 8 to 4. So, 8 oras na yon. So, may ang overtime mo na doon pag kayo nag-work pa until 8 o'clock is, so 12 hours ka na nag-work. So, 4 hours yung babayaran sa iyo. So, yung unang 2 oras is 36.40. And then, yung second 2 hours naman is nagkakahalaga ng 43.70. But mostly, hindi sila tumutupad kasi depende nga sa amo at sa agency na ibibigay. Ang ibibigay lang nila is kalimitan is 30 to 35, depende sa usapan. So, pagka ganon, maglalagay ka ng listahan, yung in and out mo para mas madali. At pag nagkakwentahan, kasi minsan, pag nang-hospital ang mga matatanda dito, lalo na kapag in operation or surgery, is inaabot sila ng 1 month. So, 1 month kang leave out pagka ganon. Okay? Meron naman talagang leave out. So, pagka ganun, pagka leave out, ang sahod mo naman doon is depende sa usapan. Bibigyan ka rin syempre ng food allowance, weekly allowance, at saka transpo allowance. Okay? So, in terms naman ng weekly day off or yung lingguhang pahinga, ayon sa pagpapansya ng Pambansang Korte sa paggawa ng July 7, 2016 na bawat tagapag-alaga o caregiver ay may karapatang magkaroon ng 25 oras na pahinga na tuloy-tuloy sa trabaho sa loob ng isang linggo na naaayon sa kanilang relihiyon at bansang pinanggalingan. So talaga ang batas dito is meron kang once a week day off. Hindi naman compulsory na ikaw ay mag-i-stay. Pero syempre bilang ikaw ay isang baguhan at nag-iipon at nagbabayad pa ng placement. So pagka ganung mga bagay is mag-stay ka muna para mas magamay mo yung trabaho mo. So ang weekly day off dito is nasa 360 shekels. Yun yung latest issue ngayon, yung latest na lingguhang pagbabayad sa iyo, 360 shekels. Or naabot na siya ng mga kulang-kulang 6,000 pesos. Yun. So, yung tao ng bakasyon naman, yung pagbabakasyon. So, ito ay nakatagalog base, okay? So, bawat manggagawa ay may karapatan sa pagbabayad ng bakasyon o kada taon. Ang haba ng bakasyon ay may 14 days na araw para sa unang 5 taon. So, ito yung latest talaga. Ang araw ng bakasyon na nadagdagan habang tumatagal at hanggang 4 na linggo mula sa 13 taon ng pamamasukan. So, 5 to 13 years na pamamasukan. Kapag ikaw ay nagbakasyon, ikaw ay nararapat lamang na bayaran ng regular na sahod ng iyong amo. Basta hindi bababa sa pinakamababang sahod o pasahod. Ikaw ay pinapayagang ipunin ng araw na hindi mo nagamit ang bakasyon sa loob ng 3 taon. Okay? So, nararapat lamang napayagan ka ng iyong amo na magamit mo ang iyong mga naipong bakasyon. So, 14 times 3. So, 14 times 3. So, bali 14. So, 28, 36. Okay? So, 36 days. So, kung magbakasyon ka, magagamit mo yan after 3 years. Pwede naman, kasi hindi, yearly kasi dito dati ang pagbabayad ng annual leave. So, ngayon kasi lumabas na yung bagong batas na after 3 years is pwede mong gamitin or hindi ka nila babayadan. Ganon. So, ganon din, vice versa lamang. Nararapat lamang na payagan ka ng iyong amo na magamit ang iyong mga naipong bakasyon. Kapag ikaw ay hindi hinayaang nakapagbakasyon ng iyong amo, ikaw ay may karapatang umalis o magbitiw o mag-resign. At nararapat nga tumanggap ng kabuoang halaga sa pagtatapos ng iyong pamamasukan bilang isang tagapag-alaga o yung tinatawag na severance pay. Ang pagbabayad ng araw ng bakasyon ay hindi nangangahulugan na hindi papayag ang amo upang ikaw ay makapagbakasyon. Wala kang obligasyon na humanap ng kapalit at hindi mo rin dapat bayaran ng reliever kapalit habang ikaw ay nasa iyong taon ng bakasyon. Wait ba? Palalakas ako na electrical sa iyo. Masyado maingay pala. So, pagka ganun, pag kayo magbabakasyon kasi kailangan mo talaga ng reliever for almost a month.
1 month or 45 days kalimitan na nagiging bakasyon dito. Sa city is hanggang 45 days. Pero pag nagtatrabaho sa kibbutz is minsan binibigyan ka talaga ng 60 days. Payag yon, 2 months ang bakasyon. Pero syempre bilang isang pag-uwi mo naman ng Pilipinas, kailangan mo rin namang alalahanin yung gastos. Sa dami ng gastos once na ikaw ay umuwi. Okay? So in terms ng pagbabakasyon, meron kang 14 days annual leave. Yearly. Syempre annual leave. Yearly yon. So, bibigyan ka ng 14 days annual leave. So, pag ang nasa bagong batas is after 3 years mo pa yun makukuha. So, pag nagbakasyon ka, after 3 years mo yun magagamit. Okay? Ito yung pinaka-latest working rights dito sa pagiging caregiver. So, in terms naman ng holidays, o ikaw ay mayroong matatanggap na araw na pahinga or 9 Philippine holidays o yung festive holidays natin. Kada taon, ayon sa iyong relihiyon o bansang pinanggalingan, basta ito ay matapat sa araw ng iyong pahinga, ang bawat holiday ay na may 25 hours. So, ang holiday is katumbas ng day off, which is 25 hours. So, ang day off is 360 days. So, dito sa atin, ang Philippine holiday is 360 days din ang ibibigay. So, kapareha din ang araw ng pahinga. Ang manggagawa nagtatrabaho sa kanilang holiday ay nararapat lamang na makatanggap ng 150% sa arawang pinakamababang sahod para sa 24 hours at karagdagang 150% naman kada oras ng sahod para sa ika-25 na oras. So, yung 25% mismo ng sahod is 360 ayon sa pinakabagong batas. Yun yung bayad mo weekly day off at saka yung sa Philippine holiday. So, yung 14 days holidays naman is per day is 212. Hindi pa siya nadadagdagan. Pero kung the more na mas mahaba yung panahon ng pag-aalaga mo sa iisang amo is bibigyan ka nila, yun ito mataas every year. So, ang alam ko is from year 1 until year 4 is nasa 5 or 6 days yung babayaran sa iyo na recuperation. So, recuperation yon. So, ito naman yung recuperation. Medyo nag-advance lang ako. Sa recuperation naman is pagkatapos ng isang taon na paninilibihan, ikaw ay nararapat na tumanggap ng 5 araw na recuperation, which is nagkakahalaga ng 378 days kada araw. Sa ikadalawa at ikatatlong taon mo naman is 6 na araw mula sa ika-4 naman at hanggang ika-10 taon ay 7 araw naman ang babayaran bilang recuperation pay. Ang bilang ng araw ng recuperation pay ay nadadagdagan habang tumatagal hanggat umabot lamang ng 10 araw mula sa ika-20 taon ng pamamasukan. So, until 20 years yung nakalagay dito na paninilibihan bilang isang caregiver. Pero depende kung talagang naswertehan at matagal ang buhay ng iyong alaga is talagang swerte mo na kasi hindi naman, yung swerte naman ni Maria is hindi naman swerte ni Juan, okay? So, yung recuperation period na sinasabi ko sa inyo is from year 1 until year 3 is makakatanggap ka ng 6 na araw, okay? 6 na araw babayaran sa iyo. So, 6 times 378, so yon yung ibibigay sa iyong recuperation yearly, okay? So, bayad naman sa pagkakasakit ang ating ngayon. So, sa bayad sa pagkakasakit o yung tinatawag na sick leave, so ikaw ay nararapat lamang na tumanggap ng sahod mula sa iyong amo kapag ikaw ay hindi nakapasok sa trabaho. Sa kadahilan ng ikaw ay may sakit. Ngunit kailangan ito ay may sulat mula sa doktor na nagpapatunay na ikaw nga ay may sakit. Na ang unang araw ay walang bayad. Ang pangalawa at pangatlong araw ng pagkakasakit, ikaw ay dapat makatanggap ng 50% ng iyong arawang sahod. 50%. Kung kanina so 212 per day, so yung 50% nun, yun yung babayaran sa iyo once na ikaw ay sick leave. At dapat meron kang medical certificate coming from your doctor. Okay? Mula ika-4 na araw o 100% naman, sa ika-4 na araw naman is 100% na yung bayad sa iyo. Pero syempre, sino ba naman ang gugustuhin magkasakit? Kaya much better na stay fit and stay healthy na lang tayo. Ang araw ng pagkakasakit ay binibilang mula sa araw ng iyong pagsisimula ng trabaho. 1.5 araw sa bawat ng buwan na trabaho at 18 araw kada taon naman. So, hanggang umabot ito ng 90 days sa araw ng pagkakasakit, ikaw ay hindi maaaring paalisin o palayasin sa araw-araw o mga araw ng iyong mga sick leave. Hindi ka pwedeng paalisin kung talagang valid kasi mayroon naman ikaw medical certificate. So, hanggang 90 days yung babayaran sa iyo once na ikaw ay nagkaroon ng sakit dito. So, bayad yon lahat ng insurance mo.
kung tutusin. Babayaran ka pa ng sahod mo. Pero syempre, bilang kukuha ka rin ng reliever para sino mag-aalaga ng iyong alaga. Syempre, so nakahiwalay ka kasi may sakit ka, di ba? So ito naman, so doon naman tayo sa severance pay o yung pagtatapos ng trabaho. So, ikaw ay nararapat na tumanggap ng severance pay o paid leave na tinatawag. Kung natapos mo ang isang taon ng pagtatrabaho sa iyong amo at ikaw ay pinaalis o palayasin o ikaw ay umalis dahil sa mga sumusunod na dahilan. Kung ang iyong amo ay namatay. Okay? Kung ang iyong amo ay namatay o inilipat sa nursing home o betabot. Bahay o alagaan. Hindi ka binigyan ng visa. Lumala na ang kondisyon ng iyong trabaho. Halimbawa, pagbabayad ng sahod ng iyong mga karapatan, kondisyong medikal na hindi ka pinayagan ng makapagtrabaho, kailangan mong mag-alaga ng iyong sanggol at iba pa kapag ikay may anak. Ang bayad ng severance na tinatawag is yon. So, medyo nalobat lang ako. So, kailangan kong lagyan ng yan, nilagyan ko na siya ng power bank. Okay? So, tuloy tayo. Ito yung tinatawag na severance. So, marami kadahilan na kung bakit ikaw ay hindi talaga pwede magtrabaho. So, once na nagkaroon ka ng anak, so, kailangan kang umalis ng trabaho. So, babayaran ka doon. Okay, at ang iba pang mga severance pay ay kinakalkula base sa buwan ng pinakamababang sahod o 5,300 ang iyong sahod kasama ang iyong lingguhang allowance. Alin man ang mas mataas na taon ng pangangasukan kasama ang parte ng taon ng pagtatrabaho, ikaw ay dapat bayaran agad pagkatapos ng iyong trabaho. Pero mostly yung nangyayari na actual is na maabot kalimitan ng 2 weeks bago makompute lahat yung severance pay. So kalimitan ng agency ngayon hindi nagbibigay ng severance computation, kaya minsan talagang or kadalasan is pupunta sila talaga sa NGOs, which is ang Kabla Ubed and also ang NAFILCO. Tumutulong dyan ng mga pagko-compute. Nagbibigay sila ng libreng konsultasyon, pero yung sa computation, meron din naman libre doon. At meron kalimitan, hindi nagbabayad ng amo, depende yun. Pero karapatan natin talaga na tumanggap ng severance pay. Once na talagang ayaw na natin magtrabaho, pwede tayo mag-resign at for good. At yung tinatawag na pag namatay ang amo, okay? So, bibigyan ka doon ng severance pay. Yung pitsuwim. So, kalimitan, yung kalimitan na binabayad nila buwan sa bituok na tinatawag is dinadala yun sa Ben-Gurion. At once na nag-for good ka, makukuha mo yun. Agency na ang bahalang mag-asikaso pagdating doon. Okay? So, pambansang depositong pondo. O, ito yung deposit fund natin. Kung ang parte ng iyong sahod ay nagmumula sa ahensya kapag ikaw ay nagtapos ng trabaho, ikaw ay makakatanggap ng severance pay o pensyon. Mula sa ahensya sa parte ng sahod mo sa kanila hanggang nagmula yung sa dinadala nga yung pera sa Ben-Gurion is October 30, 2016. So mula doon, yung pataas ng ahensya ng parte ng severance pay ng pensyon ng pambansang yun yung deposit sa Ben-Gurion. So, makukuha mo ang kabuang halaga pagkatapos ng 15% babawasan ng buwis. So, pagka ganun, pag halimbawa, namatay yung amo mo, namatay siya, so, eksakto rin yung visa mo is may expired na. So, pag nag-stay ka pa ng 1 month, is mababawasan na siya ng 15%. Yun yung tax na tinatawag. So, ayon sa panuntunan, babawasan ng pondo, multa o unti-unti hanggang sa pag naka 90 days ka na, nag-overstay ka na ng 90 days, pagkatapos ng PETSA, mawawala na yung visa ng pagtatrabaho mo at pag-alaga, magtutuloy-tuloy ito ng buwan sa hanggat ma-reach mo yung ika-6 na buwan na ikaw ay walang papel o TNT ka na dito. So, ang tendency nung iyong pera sa Ben-Gurion is mawawala na yung lahat. So, halimbawa, namatay ang iyong amo bukas o namatay ngayon. So, ang tendency kasi noon is kukumpitin yung iyong severance pay. Pag na-compute na yon ng agency at naibigay na lahat sa iyo ang iyong severance pay, so may PETSUWIM or may pension na makukuha ka sa Ben-Gurion. So, pag 1 month at nag-overstay ka, 15% ang makakaltas doon. Then, after 2 to 3 months,
is makakaltas na yon, or 90 days makakaltas na yon into 75%. Basta every month is tumataas yung tax na babayar na kinakaltas doon sa iyong pensyon. So hanggang sa ma-reach mo yung 6 months is wala ka na matatanggap doon na pensyon. 7 yun. Once na nag for good ka, wala nang maibigay sa'yo. Lahat yon ay nasa batas, nakuha na yon ng Israel. Karapatan yun din nila kasi hindi ka umalis ng bansa kasi nga pinipigilan dito or na iniiwasan dito na mag-overstay or yung tinatawag na TNT. Okay? So, sa mga OFW, alam kong mahirap pero ang may disadvantages at advantages yung pagiging TNT. Okay? So, ang sunod naman natin yung pagbibigay abiso o pabatid ng pag-alis o pagpapaalis. O ito yung tinatawag na pag nag-resign ko o nirelease. So, ang tagapag-alaga na nagtatrabaho ng mahigit 7 araw at gustong umalis ay kailangan magbigay ng abiso sa pamamagitan ng sulat sa ahensya kung saan siya ay rehistrado sa kanyang amo. Kung saan nakasaad ang araw ng pagbibigay ng sulat at kung kailan ang huling araw ng kanyang trabaho. Ang pagbibigay ng abiso ay para sa panahon ng trabaho ng 7 araw hanggang 3 buwan. 7 araw mula 3 to 6 na buwan, 14 araw naman kung mula 6 to 12 buwan kang nagtrabaho, at 21 araw naman kung mahigit 1 taon kang nagtrabaho. Yun ang mga abiso na kailangan. So, lagi magtago ng copy ng abiso para sa iyong sarili. So, pag nagawa ka ng resignation letter is kailangan 2 o 3 sa agency, sa iyo at saka sa iyong amo. So, ayon sa batas, ang paggawa ng iyong amo ay kailangan magbigay ng abiso bago kaniya paalisin sa trabaho. Ang panahon ng haba ng abiso ay depende sa panahon ng pagtatrabaho. Sa unang 6 na buwan ay 1 araw at 1 buwan naman ang iyong kailangan o yung 1 month notice na tinatawag. Para sa ika-7 buwan hanggang 1 taon, 2.5 araw sa bawat taon, dagdag buwan pagkatapos 1 taon at 1 buwan naman. Ang 1 buwan naman yung 1 month notice, di ba, na tinatawag. So, kung sakali naman ikaw ang amo ay nakapagbigay ng sulat o abiso, ikaw na may kailangan magbulta ng halaga sa isang regular na sahod sa panahon ng abiso na dapat na iyong nakuha. So, mayroon din yung 1 month notice na babayaran sa iyo. Magmumulta rin sila once na hindi sila na sumunod din sa batas. So, ayon sa hatol ng korte, sa paggawa ng isang manggagawa na makakuha ng bayad para sa mga abiso na sakaling matapos ang kanyang paninilbihan sa kadahilan ng namatay ang kanyang amo, ang employer o ang amo ay kailangang magbigay ng matutuluyan para sa tagapag-alaga na kahit 1 linggo pagkatapos ng huling araw ng trabaho. Halimbawa, namatay ang amo. So, hindi ka naman agad hindi ka naman agad palalayasin doon. So, bibigyan ka pa nila ng 7 days para mag-stay doon sa bahay ng iyong amo kasi meron silang tradition dito na once na namatay, meron sitting na tinatawag o yung 7 sittings. So, 7 days, pagsisilbihan mo pa rin sila. Pero, iba-iba naman, depende yun sa amo ng pag-alis. So, pag mga ganong bagay is depende na, 'di ba? So 7 days, pero ngayon pagka sa higpit ng batas, 'di ba? So wala tayong magagawa to. So wait lang, at ang yung aking laptop ay naka-stop kasi ako ay nag-aasikaso ako ng aking biglang naka-play yung kay Alex Gonzaga dito eh. Hindi ko alam. So, ayan. So, 3 yung naka-play. Okay. So, balik na tayo. So, yun yung tinatawag. So, kapag namatay ang iyong amo, babayaran ka nila ng 1 month notice. Which is, babayaran ka pa ng another 5,300 once na namatay ang amo. Pero pag once na nirelease ka, is same din ng situation, cases ng pagbabayad ng namatay ng amo once na ikaw ay nirelease. Pero pag ikaw naman na nag-resign, kalahati lang makukuha mo at meron kang 1 month notice din na pagsisilbihan mo pa sila after ng iyong resignation letter doon na ibinigay. So, effective, kailangan meron kang 1 month na notice din sa kanila para makahanap din sila ng kapalitan mo. Okay? So, yon ang sa resignation or yung doon sa resignation, sa resign or yung sa release. So, doon naman tayo sa tinatawag na pension.
Sa batas, ang mga employer ay kailangan maglaan ng pera para sa pensyon ng bawat manggagawa. Sakop ng pensyon according to the November 2017, pataas is 12.5%, kailangang itabi kung saan 6.5% ay para sa GEMEL o yung building. At 6% naman para sa severance pay o yung PETSWIM, 6%. So, ang kabuang halaga ng pensyon ay kailangang ibigay sa manggagawa pagkatapos ng kanyang trabaho. Kahit na ikaw ay umalis, kailangang ibigay ng employer ang amo ang halaga na dapat ay isang tabi sa panahon ng pamamasukan kasali ang sakop ng iyong severance. So, once na ikaw umalis, makakakuha ka naman. Base nga doon sa actual na nangyayari sa ngayon is kapag once na ikaw ay umalis at nag-resign is kalimitan kalahati lang binibigay nila. Depende yun sa usapan ng amo at sa paninilbihan mo nung time na nagtatrabaho ka sa kanila. So, in terms naman ng pagbubuntis o yung panganak, illegal ang pagpapaalis ng mga manggagawang buntis na magtatrabaho ng kahit na nakapagtrabaho ng kahit 6 na buwan sa kanyang amo. Maliban na lamang kung nakatanggap ang amo ng pagpayag mula sa ombudsman na ang batas ng manggagawang kababaihan sa Ministro ng Ekonomiya, kapag ikaw ay nanganak at ikaw ay makakakuha ng kabayaran sa iyong pagpapahospital at bayad sa iyong panganak at 15 linggo bayad ng bakasyon sa panganganak mula sa pambansang institusyon ng seguridad o yung tinatawag na Bituak Lomi. Kung ikaw ay may B1 na visa, kailangan mong pumunta sa Ministro of Interior para kumuha ng B2 or visa, rekomendasyon para sa babaeng buntis at basahin ng kabla o verlintis para sa sa panganganak. So pagka ganun, halimbawa meron kasing batas dito once na ikaw ay ang iyong amo is may Bituak Lomi, so nabuntis ka. So once na ikaw ay nabuntis dito, hindi yon babayaran kasi kung nag-apply ka rito ng married, so dapat hindi ka mabubuntis kasi nag-apply ka dito ng married, ang iyong asawa ay nasa Pilipinas, so paano ka mabubuntis? So yun. So hindi ka pwedeng mabuntis dito once na ikaw ay married na nakalagay sa iyong passport. Hindi ka pwedeng mabuntis dito, hindi ka babayaran ng Bituak Lomi kasi sino yung ama na dinadala. So, ibig sabihin, bawal na bawal talaga, diba? So, once naman na ikaw ay nagbakasyon at bumalik dito na buntis, yun is pasok sa Bituak Lomi. Babayaran ka ng Bituak Lomi doon. Babayaran yung dapat ipauwi mo after 2 months yung bata. So, bibigyan ka ng 2 months na maternity leave. Pagka ganon, then kung lalaki, mas mataas yung magbibigay na pensyon at pag babae naman is medyo mababa ng mga 2,000 lis or 1,000 lis yung kabuuan na ibabawas. Depende yun kung babae o lalaki. Pag lalaki, mas mataas ang ibibigay na pension once na iniuwi mo yung bata. Kailangan lang is nakaregister yon sa Ministry of Interior. Okay? So, dito naman tayo sa health insurance. So, ang health insurance naman, tinatawag, ang inyong amo ay kailangan bayaran ng iyong kasiguraduhang medikal o health insurance sa loob ng panahon ng pamamasukan. Kapag umalis ka sa trabaho, nararapat lamang na ituloy mo ang pagbabayad ng iyong health insurance kasiguraduhang medikal sa parehong kumpanya upang hindi mawala ang iyong mga benepisyo. Kung ito na may nakansela, posible pa itong ituloy sa loob ng 30 days para sa araw ng pagtatapos ng pagkawala ng visa nito. Kapag nabalik ko ay nagpalit ng amo, siguraduhin manatili sa parehong kumpanya para hindi mawala ang iyong nararapat na karapatan. So, meron akong yung sa health insurance dito is Clalit. Dati kasi is Mio Credit yung pangalan, Mio Credit. So ngayon is mostly ng mga health insurances is Clalit o yung Sahara Air Company. So, once na ikaw ay na-deploy dito, meron na agad yung health insurance agency. Once na ikaw ay dumating dito, bibigyan ka nun after 1 month, ibibigyan na sa iyo yung card ng Clalit at nando na yung pangalan, yung nakalagay doon yung name, passport, at yearly kasi binibigyan ka ng panibagong ID, ng panibagong card, health card. So, magagamit mo yon. So, I suggest na tayo mga OFW is magkaroon tayo ng twice a year na general check-up para naman masulit yung bayad natin sa health insurance kasi libre naman lahat dito.
So, libre din yung mga flu vaccine dito before mag-winter. So, magpa-schedule ka lamang kung gusto mo magpa-flu vaccine. Siyempre, dito kasi lahat bayad na yon. So, ang binabayaran dito ng amo ko sa health insurance ko is 240 shekel a month. So, nagbabayad na siya ng 2,000 ng pang isang taon sa akin. So, katulad nung ngayong October, so natapos na yung dati kong insurance. So, si Lola is in-inform niya ako na binayaran na rin ng isang taon yung aking health insurance. So, sa isang araw darating na yung aking bagong health card para magamit ko na yon. So, bali yearly nagpapa-general check-up ako para naman ma-make sure ko na yung health ko is okay. So, I suggest or I advise sa ating mga OFW dito sa Israel na magpa-check up kayo kasi libre naman. Kasama sa health insurance yun. Huwag matakot na magpatingin at huwag yung puro trabaho naman, di ba? Ating alalahanin din yung ating pangkalusugan bilang tayo ay isang magagawa dito sa labas ng bansa natin, di ba? So, pangalagaan natin dahil walang tutulong sa atin once na nagkasakit tayo, di ba? Although kahit may kamag-anak, syempre may trabaho din naman siya. So, much better na lagi tayong healthy, di ba? Okay. So, sa pambansang seguridad naman, ang kailangang rehistro ka ng iyong amo sa pambansang institusyong pangseguridad o yung bituak lumi. At ang bayarang buwanan sa pambansang seguridad ay naaayon sa iyong sahod alinsunod sa batas. So, dapat syempre meron kang security na tipo or your assurance na binabayaran yung iyong bituak lumi. So, ako katulad ko nagtatrabaho ako dito sa building. So, babayaran ka ng bituak lumi monthly. Minsan, kasi dati binabayaran ng monthly ko is 17 shekels monthly. 17 shekels yung monthly sa bituak lumi. So, kasi syempre hindi mo alam na sa building ka nagtatrabaho. Minsan naman sa mga private houses, lahat ng nagtatrabaho dito, binabayaran yung bituak lumi mo kung tutusin. So, bukod pa yung sa health insurance mo. Yun. So, yung gasto sa paglabas o yun sa pagbiyahe, kailangan ibalik o bayaran ng amo ang iyong gasto sa paglabas o pagbibiyahe kung ikaw ay hindi nakatira sa bahay ng iyong amo, live out, kung ikaw ay nagtatrabaho sa ospital. So, ganito. Nakaranas ako ng pagiging leave out sa trabaho ko. So, nung namatay ang una kong amo, nagkaroon ng sa first 3 years and 3 months ko dito, namatay yung amo ko. So, nakakuha ako doon ng severance pay. So, after nun, naging leave out yung trabaho ko. Kaya, kailangan nilang bayaran yung aking weekly allowance. Food allowance, which is 200 shekels weekly, yung food allowance. At yung aking transportation na 213 shekels a month. Yun yung aking RABCAB na tinatawag. So, sa RABCAB na yon is monthly. Pwede na akong gamitin, unlimited na yon monthly. Pwede kong gamitin sa bus at sa train. Once na ang iyong alaga ay ng hospital, so, bibigyan ka rin ng food allowance at ng transportation allowance. At kung mag-i-stay ka weekly, so meron na naman karagdagang bayad yon, which is 360 shekels. Okay? So, in terms naman ng yung pangmomolestya o pang-abusong sexual, mostly dito talagang wala naman na babalitaan na talagang napapabalita na talagang ginahasa ng amo. Wala namang mga cases na gano'n. Mababait ang mga Hudyo. Mababait ang mga Israeli kung tutusin. So, meron man, kung ginusto mo naman yon, kapupugi din naman ng mga Israeli. Kaya syempre, baka nga rin merong gano'n, diba? Hindi natin alam. Pero mostly, sa pangmomolestya o yung mga pang-aabusong sexual is wala namang masyadong cases. Walang kaso talaga. So, ang pangmomolestya o pang-aabusong sexual o harassment ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng batas ng Israel. Kasali ang pagbabanta ng pagpapaalis sa mga manggagawa kung isa itong tumatangging makipagtalik o anumang bagay na malaswa o may kinalaman sa gawain sexual. Ang sinumang nakaranas ng ganitong pang-aabuso ay maaaring pumunta sa pinakamalapit na pulisya o ahensya o kaya naman ay tumawag sa Kamlaubed. So, meron ditong hotline ng Kamlaubed which is, at meron naman din ditong Facebook account which is ang Kamlaubed. Okay?
So, sa mga ganung bagay, wala namang nang-aabuso. Depende na lang talaga kung ginusto mo. 'Di ba? So, sa mga ganyang bagay, alam kong mahirap, pero tiis lang. 'Di ba? Yung ating sexual life. So, sa pasaporte naman, dito sa Israel, hindi maaaring hawakan ng ahensya o amo ang iyong passport. Ito ay isang krimen. Unlike sa Saudi na dati or ngayon, hinahawakan ng agency or ng amo yung passport. Dito, krimen yon, bawal yon, ID mo yon. Hindi nila pwedeng kuhanin yon, hindi nila pwedeng, paano ka? Kasi gagamitin mo yung kahit saan. Naglipa na dyan ang mga pusa o ang mga immigration. So, syempre, kailangan lagi mong dala yan. Yan ang pinaka-ID mo, di ba? So, lagi mong dala yan, yung pasaporte. Once na lalabas ka, kahit mga malengke ka, ilagay mo yan sa maliit na pocket. Dapat dala mo yan palagi. Hindi mo alam, baka minsan nandyan sa likod mo na yung immigration, okay? So, isang krimen, yung kukuhanin ng amo ng agency, yung iyong passport. So, pwede naman nilang i-xerox once na ikaw ay mag-a-apply. Ganun lang. So, sa bayad sa broker, o yung mga agent, sub-agent, ang mga ahensya ay hindi maaaring maningil ng mas mataas sa 3,732 lease upang ayusin ang iyong mga visa upang makapagtrabaho o upang ikaw ay maparating sa Israel. Hindi maaaring maningil ang ahensya ng bayad para ikaw hanapan ng panibagong amo kapag ikaw ay nasa Israel na. Mostly naman is talagang dumaan sa placement fee. Pero dito according sa batas is hindi tataas ng 3,732 lease ang babayaran upang maproseso ng iyong amo ang pagpaparating mo dito sa Israel o yung sa visa. 3,732 nis according sa batas. Yan lang yung babayaran ng amo para maparating ka dito. Check it na lang ako or yung quiet na lang ako about sa placement fee kasi may batas para diyan sa mga ganyang bagay, di ba? Kasi ako'y nakarating din dito na ako rin ay isa sa mga nakarating dito na dumaan sa ganong pamamaraan. Alam nyo na yon. Pero kung hindi ka naman dadating sa puntong ganon, nakakagatin mo yung ganong pagkakataon, is hindi ka naman makakarating dito. Kasi mga almost a year na bayaran mo yon. Sulit na. Sa iyo na lahat ng sahod. 'Di ba? So, sa panahon sa pagitan ng mga employer at bago ang pag-alis o yung 1 month notice. So, ito yung natakal ko na kanina pero ngayon ay iba-iba kasi for processing yung gawa dito. So, ang manggagawang nasa Israel na mas mababa na sa 51 buwan. So, iba pala itong usapin. So, yung mas mababa sa 51 months o yung tinatawag na 4 years and 3 months buwan ay maaaring humanap ng bagong amo mapasukan sa pamamagitan legal na ahensya sa loob ng 90 days. Ito yung batas dati na sa pagkatapos ng naiwang mawalan ng trabaho, ang magagawang nasa Israel naman na 51 na buwan o yung 4.3 years o higit pa ay maaari lamang makapagtrabaho ng pansamantala o panandalihan sa rehistradong sulat galing sa ahensya o yung tinatawag na special visa. Ang manggagawang nawalan ng trabaho pagkatapos ng 63 buwan ay maaaring manatili na may karagdagang 60 days sa araw dito sa Israel pagkatapos niyang mawalan ng visa. At sa ibang mga kaso, maaari siyang mag-apply ng humanitarian visa o makatao o special visa. So sa ganung pagkakataon, ganito yon. Ang naging batas last year is talagang pinatupad yon last year pa, 2019, pinatupad yon. So namatay ang amo ko nirelease ako ng aking amo doon sa aking pangalawang amo. Nirelease ako ng amo ko kasi nananakit siya, then dadalhin sa Betabot yung aking amo. So sa ganung pagkakataon, binigyan ako ng releasing paper at meron akong 1 month na magtatrabaho pa para makaalis ako ng maayos at good record ako. Bibigyan ka rin ng recommendation ng amo sa ganung pagkakataon. So on that time, tinamaan ako ng higpitan ng batas
On that time is 4.6 ako. So, ang batas na pagiging at ikaw ay magiging registered reliever on that moment. So, ang registered reliever ay nag-i-start sa 51 months to 63 months. So, on that time, at ikay nasa duration ng 51 to 63 months, ikaw ay isang registered reliever. So, ako nga, nirelease nung 4.6 years nung time na yon. So, kailangan ko pang maging registered reliever ng 6 na buwan. So, nag-start ako 6 na buwan na as in isang buwan akong nawala dahil lang naging pandemic na nagkaroon na parang estela ang hirap humanap ng marireliban on that time kasi nga nag-i-start na yung pandemic, so walang masyado nagbabakasyon. So ako naman ay naswertehan pa rin na naayos ko yung schedule ko at meron doon nagap na 1 month, dapat ay 1 month yung iyong paghahanap ng trabaho. Halimbawa na-release ka ng tipong na-release ka ng March 30. So, kung na-release ka ng March 30, meron ka pang 1 month notice na mag-work ng until April 30. So, April 30, so, pagdating ng May, buong May, yung iyong ipaghahanap ng trabaho. Kailangan ng paghahanap mo ng trabaho is aabutin lamang ng 1 month. So, kapag hindi ka nakahanap ng 1 month, is mapapawalang visa yung pagiging registered reliever mo on that moment. Okay? So, sa pagiging registered reliever is ganun din yung pagiging batas. Kung magkano yung napagkasunduan ng iyong pagtatrabahuhan, depende yon kung 45 days or 30 days ang iyong magiging bakasyon ng magbabakasyon. So, pagka ganon is nagkaroon ng batas sa registered reliever na 250 meals per day instead ng 212. So, minsan, binibigay na bukod pa doon yung weekly allowance at bukod pa doon yung food allowance. Depende yun sa usapan ng amo kung paano yung way ng pagsahod ninyo, kung live out or live in. Depende yon kasi ikaw nga ay registered reliever on that time kasi natitrace ng mga immigration kung sino ba yung may visa o wala on that moment. Kaya pinatupad yung registered reliever during the duration ng 51 to 63 months. Okay? So, naranasan ko yan sa higpitan ng batas. So, natapos ang aking pagiging registered reliever on that moment natapos ako nung March 1. February 29 dumating yung aking yung aking pinagreliban. So, naswertahan ko rin kasi maayos magbayad yung aking naging yung 4 na nireliban ko maayos. So every relieve mo is kailangan bibigyan ka ng certificate of registration na nagtrabaho ka doon kasi yung iyong visa is ang nakalagay na itatatak sa iyo is 51 to 63 months. Hindi siya B1, hindi siya B2. Ang ilalagay pa rin sa iyo is 51 to 63 months. Okay? So, sa ganitong usapin, talagang malawak ng usapin ng pagiging registered reliever at saka yung sa special visa. So, once na na-reach mo na yung 63 months na tinatawag o ikaw ay nasa 5.3 years na. So, nagkaroon, kasi ngayong pandemic kasi, ngayong pandemic, once na ikaw ay nasa 4.3 below, binibigyan at 4.3 below at namatay ang amo mo, ikaw ay nirelease o nag-resign, meron kang 90 days ng paghahanap ng trabaho. Pero nga pandemic, hindi na tinutupad wala na yung 90 days once na ikaw ay nasa 4.3 below. Kung ikaw ay nasa 4.3 below is wala na yung 90 days na tinatawag. Pwede kang maghanap ng trabaho once na hindi mo pa na-reach ang 4.3. Pwede kang, kahit nakalampas na yung 90 days mo, pwede ka pang maghanap ng regular na matanda. Pero once naman na ikaw ay nasa 4.3 pataas kasi nga pandemic ngayon, is pwede kang, ang ibinibigay sa iyo is 1 month pa rin, pero 1 month pa rin ang paghahanap, pero pwede kang tumanggap ng regular na matanda. Bibigyan ka ng ahensya ng regular na matanda, regular job, until ma-reach mo yung 5.3. Pero dapat, pag na-reach mo na yung 5.3, make sure na i-apply ka nila into special visa. Depende yon sa cases. Kasi may ibang cases naman sa special visa. Depende yon sa cases mo nung nakaraang 4.3 to 5.3 years. Kasi ang daming usapin pagdating sa special visa. Hindi, ang iba talagang super nalilito kasi sobrang dami. So sa ganitong usapin, na-reach ko na yung aking 5.3 years nung ako ay March 1. So, sa case ko, ikukwento ko lang. Sa case ko, is nung March 1,
February 19, tapos na yung visa ko. Pero in-extend lang ng aking pinagreliban hanggang March 1 kasi nag-extend siya hanggang March 1 ng pagbabakasyon. So, valid yung aking extension hanggang March 1. So, on that moment kasi, nung March 1, kailangan ko na maghanap. Meron lang akong 90 days. Pero nung nagkaroon ng pandemic, ginawa nilang 120 days ang paghahanap ng trabaho. Okay? 120 days. Kahit wala kang tatak na visa, valid pa yung stay mo dito sa Israel. Basta meron kang 120 days. Okay? So, wait lang. May nag-chat kasi. So, valid pa yung 120 days. Okay? Bali, ang pag-i-stay lang dito is sa special visa kasi na tinatawag. Dito kasi nakasaad yung sa special visa na pwede ka mag-apply. So, nung na-reach ko yung aking 5.3 years, nung February 19, 5.3 na ako, mahirap mag-apply kasi on that moment kasi kasagsagan ng nag-start na yung pandemic dito sa Israel. So March 15 nagkaroon na ng lockdown. Nag-start na yung lockdown ng March 15. So natenga ako sa flat. Nag-stay ako sa flat for almost 4 months. 4 months akong nawala ng trabaho. Wala akong part-time. As in, wala rin akong extra income on that time. Kaya ang ginawa ko is nakipag-coordinate ako sa Philippine Embassy kasi meron daw ayuda na $200 o yung 10,000 pesos. So, nag-grant ko yon. Ako yung kauna-unahan na nabigyan ng $200 doon sa Jerusalem on that time. Kasi hindi naman alam ng iba na meron pala, ang akala nila hindi daw ibibigay ng gobyerno yun. Pero na-avail ko yon. So, on that time kasi meron pa naman akong pera sa aking last na nireliban. Kaya, naipon ko yon. So, yun ang pinanggastos ko sa loob ng 4 na buwan. Then, yung 200 na binigay sa akin is pinadala ko rin sa Pilipinas at binigay kong pang-ayuda kasi mas mahirap kumita naman sa Pilipinas dahil kahit piso is ay walang magpahiram sa iyo sa Pilipinas dahil lahat nga is nakakaranas ng pandemya na dulot nitong coronavirus. So, ang hirap lang kasi nung time na yun talagang nung ko na-experience na kailangan na kahit ako ay nawalan ng trabaho, mas pinili ko na mas tumulong. Nakipag-coordinate ako sa iba't ibang organization dahil ako naman din ay isang member ng isang organization. Officer ako sa isang organization which is ang Barako Jerusalem. So, nakipag-coordinate ako at nakipag-coordinate din naman ang iba sa akin dito sa Jerusalem. At yung nagbigay din kami ng mga ayuda sa iba't ibang sektor. Humihingi kami ng mga sponsor. Kung sinong gustong mag-sponsor para sa yung pagbibigay ng ayuda. Kasi talagang nawala naman ako ng trabaho. Pero hindi naman ako umasa kasi nagbabayad naman ako ng flat. Talagang minake sure ko nung time na nawalan ako ng trabaho. Then diretso pa rin yung bayad ng aking insurance. Salamat niya doon sa huli kong nireliban. Alam mo na yon kung sino ka. So Lolo, salamat dahil binayaran mo yung aking health insurance until October. Binayaran mo talaga. Kasi sabi mo nga noon, deserve ko na magkaroon ng health insurance after ng aking huling trabaho sa iyo as a registered reliever. So on that moment, talagang napakabait talaga ng Panginoon on that. Kahit anong oras talagang ibinigay niya. Namalayan ko na lamang na bayad pala ang health insurance ko. Akala ko hindi. Kasi gusto ko na magpa-swab test noon. Kasi kung hindi ako nakabayad ng health insurance at alam kong hindi updated yung bayad sa akin health insurance, it's kailangan kong magbayad. Pero pag ikaw naman talaga is yung dito, yung alam mong ikaw ay inuubo at talagang pwede kang tumawag na lang sa 1111 yon at ikaw naman isa-swab test at kung ikaw naman ay positive talaga naman ikaw ay paglalaanan ka talaga at bibigyan ka ng karapatan na doon ka muna mag-stay sa hotel. So dito maayos yung pamamalakad in terms sa mga corona cases, sa mga COVID cases. So the last time ng January-February is bumulusok yung balita na top rank 1 yung ang Israel as the safest country kasi nga maliit lang. Pero ngayon kasi ang daming cases na dito sa Israel ng mga coronavirus. Kasi nga, pasaway din. Marami din pasaway dito. Marami din mga pasaway ng mga Hudyo na talagang hindi na naman naniniwala. Katulad ng mga religious
religious Jews, hindi sila naniniwala doon, kaya talagang wala tayong magagawa. So, sa ganyang pagkakataon, nung time na nag-apply ako ng special visa, at as in, every day tumatawag ako sa agency, wala silang maibigay para sa special visa kasi nga pandemic. Once naman na nalift na yung restriction na pwede nang lumabas, ang tendency kasi ng time na yun is hindi naman kami papasukin sa agency once na nung kami nag-a-apply. Ang hirap lang talaga kasi ang bawat tingin sa amin is talagang parang may discrimination na talagang, lalo na ako, pag sa labas talaga mukhang chinito. So, napagkakamalan talaga akong Chinese, Korean na tipong kala mo ikaw ay carrier pagka ganung mga bagay. Hindi ko alam kung ano ba, pero ang hirap lang ng sitwasyon na tipong bakit ganon, 'di ba? So, kami mga OFW dito sa Israel, nakakaranas din ng discrimination nung time na nagkaroon ng corona at until naman ngayon. Tulad ngayon, yung sitwasyon ko. Well, ako nga pala ay natataka na, nabisaan ako, nabigyan ako ng humanitarian visa o yung tinatawag na special visa dahil deserve ko naman na magkaroon ng special visa o yung huling visa na tinatawag. So, sa case ko kasi is nirelease ako ng amo ko na ang sabi is dadalhin daw sa Betabot. Pero, nung nakita sa system is hindi naman dinala si Lolo sa Betabot, kundi dinala si Lolo sa mental hospital kasi nga nananakit siya. Nagkaroon siya na, naging schizophrenic siya. Schizophrenia cases siya. As in, sinasaktan ako niya. Nagasgasan dito ako on that time. Then pinupok niya ako ng shower rod noon time kasi pagod ako on that time. 2 days, 2 nights na hindi ako nakapahinga kasi nga gawa kay Lolo. Pero tinis ko yun. Hindi ko lang sinasabi sa amin on that time kasi ang hirap ng tipong mag-aalala pa sila. Pero bilang isang OFW, kailangan ko talagang tiisin yung mga ganong bagay. Kaya in-open up ko lang para sa lahat ng mga aplikante na gusto magtrabaho dito as a caregiver, habaan nyo yung pasensya ninyo. Habaan nyo. Kailangan mag-ipon kayo ng pasensya bago pumunta dito. Magbaon kayo ng pasensya. So, natatakan ako ng visa. Nag-start ako nung nag-apply dito. Through online ko to nakita. Hindi ko to nakuha sa agency. So, ang sa akin lang is nagkaroon ng interview lang ako via Zoom kasi nga corona. Then on that time, si Lolo talaga is kailangan na lang taga-alaga. Malayo ako sa Jerusalem, almost 3 hours ang biyahe sa Jerusalem, simula Jerusalem hanggang dito sa papuntang Haifa. Sa Kiryat Bialik ako nagtatrabaho ngayon. So dito ako nabisahan at ang cases ng alaga ko ay ALS. Ang daming agency na nagsabi na hindi na daw ako mabibisaan kasi sa sobrang higpit ng batas. Pero bago pa lang ako, 5.3 pa lang ako on that time. 5.6 na ata ako nung ako ay nag-a-apply kasi talagang ang higpit ng batas. Meron pa ang isang agency na nagsabi na hindi na ako mabibisaan kasi gawa ng cases ko na ang kailangan ko lang mahanap is handicap or disabled. 188% kasi nirelease nga ako ng amo ko ng ang pangit ng pag-release nila kasi nga hindi nila dinala sa Betabot. Pero ang nakalagay sa aking resignation letter is dinala sa Betabot. Kaya according sa system, doon ako babagsak sa 188%. Eh sino ba naman ang mabubuhay pa sa 188%? Pag nagtrabaho ko ng 1 month, paano ka ba matatatakan nun? 'Di ba? So, naswertehan pa rin kasi ang sabi daw nila is hindi daw pwede ako makakuha ng regular na matanda o yung tinatawag na 68 years old pataas ang iyong magiging alaga. Pero sa aking cases is nagkaroon naman ako ng matanda. Ang alaga ko ngayon is 69. Pareho silang 69. So, yun, 'di ba? Wait lang po. Ituloy natin yung kwento about dun sa akin sa special visa. So, nag-start ako nung May 31 dito.
So, sinabi ni Lola na kailangan may 1 week training lang ako. So, nagdala lang ako ng aking 1 week na bag na gamit ko. Pag-apply ko dito, yun na yung interview ko. Yun na rin yung aking training. So, pagpunta ko dito, diretso na agad ako. So, ito yung, yan. Ito yung aking kwarto. So, dito ako nilagay sa kwarto ng mamad o yung kapag may nagkakaroon ng gera sa area ng south is ito yung pinaka safety room nila. So, ang sabi ko sa alaga ko, kasi binubuhat ang alaga ko. Ang hirap kasi talagang binubuhat talaga siya. Wala akong lifter at ako lang lahat ang bubuhat sa kanya. So tinanggap ko yung trabaho kasi alam kong pasok siya sa special visa. Pero yung age niya hindi. So patubangga lang. Alam kong ibibigay ng Panginoon yun. Kaya nung time na yun talagang kailangan ko talagang pasukin to. Or else uwi na ako sa Pilipinas kasi wala na akong visa. So sinabi ko sa amo ko, ang demand ko lang naman is bigyan niyo ako ng visa in just 1 month. But in just 2 weeks kailangan ko ng sagot. Kung hindi approve yung ibibigay ng Ministry of Interior is babalik ako sa Jerusalem at kailangan ko na umuwi. So on that time talagang pray ko na talagang mabisahan ako. So hindi naman ako nagkamali nung tumawag ako sa Panginoon. Talagang ibinigay niya sa akin. In just 2 weeks tumawag yung anak at sabi, approve daw yung special visa ko. So, on that time, nag-start na agad akong pumunta sa agency para pumirma ng lahat ng mga kailangan. Kailangan kasi pumirma ka muna doon sa attorney. Nagbayad ako doon ng 300 shekels kasi private lawyer yung pinuntahan ko. So, kailangan ng lawyer para mai-apply sa Ministry of Interior na ikaw ay qualified for special visa. So, nandun na after 1 month at pag umalis ka sa trabaho, hindi ka na pwede maghanap ng trabaho. Yun yung pinirmahan mo doon na 300 shekel. Then, yun yung isusumiti mo o yung sasabit mo sa agency. Ang agency ko pala ay narito rin sa malapit sa area ko. So, salamat sa inyo ng pag-aasikaso. So, on that time talagang ang amo ko kasi ay ma-influensya rin. Kaya talagang ginawa rin niya ang paraan para talaga ako ay umpisahan. Before ako mag 1 month sa kanila, yun na itatak na sa akin ang visa ko as a special visa. B1 pa rin siya. B1 pa rin, pero special visa. Pero nakalagay lang sa akin ay sa central area ako nagtatrabaho. Kasi itong area ko, area 2. So, hindi ko pa pala na-explain yung sa mga bawat area ng mga, sa isang araw, i-vlog ko yung area 1, 2, 3 ng kung saan yung pagpapalipat-lipat. So, magbibigay lang ako ng pahapyaw lang ba. So, sa area 1 is yung sa Tel Aviv area mostly. Sa area 2 is yung mostly Jerusalem o yung central area. At ang area 3 naman yung mga peripheral areas like Ashdod, Ashkelon, Beersheba. Area 3 yan. So, once na ikaw nagtrabaho sa area 1, pwede kang magtrabaho once na namatay ang amo mo or namatay ang amo mo, pwede kang magtrabaho sa area 2 and 3. Pero much better na magpunta ka na lang sa area 2. Pero kasi sa area 3, mostly kasi dun malalayo sa area. Then, kung ikaw naman nagtatrabaho sa area 2 at namatay ang amo mo, pwede kang lumipat sa area 1 at pwede kang lumipat sa area 3. Pero kung ikaw naman ay area 3 nagtatrabaho, pag namatay ang amo mo, pwede kang lumipat sa area 2 at sa area 1 once na namatay ang amo mo. Pero pag na-release ka, stay ka lang dyan sa area 3. Hindi ka makakabalik. Kung ikaw naman ay nagtrabaho sa area 3 at gusto mong bumalik ng area 2, kailangan patay ang alaga. At hindi ka makakalipat ng area 2 kasi natatakat ka na sa area 3. Kasi kailangan kasi talaga sa area 3 kasi gawa ng peripheral areas yon. Wala masyadong tumatanggap ng trabaho sa area 3. Pero kapag special visa ka na, is ganun yung nagiging cases o nagiging scenario, talagang ina-approve nila
na mabigyan ka ng special visa kasi nagtrabaho ka sa malayong lugar. So katulad ko, central area pa rin ako, naswertehan ko dito na talagang dito pa rin ako natatakan. Pero outside Jerusalem ako, nag-outside Jerusalem ako para lang ako matatakan. So, tinis ko yung kahit malayo ako sa Jerusalem, 5.5 years ako sa Jerusalem ng trabaho. So magsi 6 years na ako ngayong November. So thanks God at nakaya ko. Kasi sabi ko noon nung pagpunta ko dito, 5 years lang ako magtatrabaho at uuwi na ako na may ngiti sa labi. Pero bilang nagkaroon ng pandemic, kaya mas kailangan ko mag-stay muna dito. So sobrang buryong ko talaga dito sa trabaho ko. Talagang minsan nakakaisip na ako mag-for good. Pero dahil nga sa iyong mithiin sa buhay na kailangan mo mag-grow. So yun, tuloy pa rin ang buhay, di ba? So guys, sana may natutunan kayo dito sa aking topic for today, which is yung mga karapatan ng mga manggagawang tagapag-alaga o caregivers. Ito yung working rights ng mga caregiver. So, lahat itinakil ko dito para lang maintindihan ng lahat yung working rights natin. So, kung may tanong kayo, just comment below lamang. At willing naman ako na balikan kayo sa abot ng aking makakaya. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, Chris TV. And don't forget to hit the bell button para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. At mega shoutout nga pala sa aking mga friends at mga new friends at mga new subscribers ko sa aking YouTube channel, Chris TV. Salamat sa inyong suporta. Sa aking mga walang sawang mga friends dyan sa Jerusalem, mega shoutout sa inyo at sa aking family na nasa Rosario, Batangas, Salcedo family, Salcedo clan, sa aking mga kamag-anak. Hindi ko na kayo iisa-isahin at alam nyo naman. Sa aking mga kapatid na nasa malayong lugar, si Kuya Ingtod na nasa Canada at ang kanyang pamilya, si Celso na nasa Japan, at ang aking mga kapatid, si Kuya Jerry na nasa Pampanga at ng kanyang pamilya, si Kuya Manolo na nandun sa Malayang, Batangas, si Ate Maricel na nasa Bewang, si Kuya Ricky, si Nida, si Celso, si ang Ate Raquel, ang Ate Tita, ang Kuya Mides. So, tsaka ang Kuya. Siyempre, ang Kuya nasa heaven at tsaka ang Inay. Mega shoutout sa inyo. Alam niyo na po yan. So, well guys, thank you guys sa pakikinig at suporta. So, stay safe always and love. Okay? Thank you guys. I hope na magkita-kita tayo pagdating ko dyan ng Pilipinas. Okay? Thank you guys. Love. Thank you for watching. Please subscribe and hit the bell button, like and comments. Chris TV.